Amen. Salamat sa iyong testimony. At tunay nga na muli ay purihin natin ang Panginoon at isa pa, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid. Para po sa mensahe natin sa hapong ito, bago tayo magsimula, hinihiling ko ang bawat isa na magsitayo para po sa ating pamungad na panalangin. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin na muli kaming magkasama-sama upang purihin, sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Patuloy po kaming humihingi ng gabay sa inyo, Banal na Espiritu. Buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita. Nahari nawa, Panginoon, yung aming mga matututunan sa hapong ito, Panginoon, ay tulungan niyo kami na maisapamuhay namin ito, O Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang inyong abang lingkod, Panginoon. Ako'y instrumento niyo lamang, kayo po ang siyang mangusap, O Diyos. Tunay nga, lahat ng ito ay ibinibigay namin sa inyo ang papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po. At bago po tayo magpatuloy sa ating mensahe, gusto ko po kayong batiin yung mga nagsipag-graduate last Friday, na congratulations at patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At hari nawa ay ilagay kayo ng Panginoon sa trabaho na kung saan ay magliliwanag ang inyong relasyon sa Kanya. Amen? Faith that obeys. Ito po yung ating pamagat ng ating mensahe sa hapong ito sa ating temang Growing and Faith. Yung pinakamensahe nito ay faith is choosing to trust God even when we don't understand. Nananalig tayo, naniniwala tayo, sumusunod tayo sa layunin ng Diyos, sa plano ng Diyos kahit hindi natin maintindihan. Hindi ibig sabihin natin nito na nananalig tayo sa Diyos kahit hindi natin naiintindihan ng Diyos. Kahit vague ang pagkakilala, hindi po ganon. Kundi nananalig tayo sa Diyos dahil nananalig tayo, nagtitiwala tayo sa Kanyang karakter kung sino siya. Amen? No, hindi yung parang blind obedience, hindi ganon. At hindi rin naman siya to see is to believe. Sa Biblia, merong tatlo, no? Tinalakay natin to first Thursday. Tinalakay natin to kung paano natin nakukuha yung pananampalataya. Yung notitia, ibig sabihin dyan, sa Latin ay knowledge. Assensus, assent, acceptance, ibig sabihin yan. And then, fiducia is trust. Hindi po siya hiwa-hiwalay, kundi magkakasama ito. No? Parang, pag ininom ko yung tubig nito, wala na. No? Hindi siya ganon, kundi magkakasama. Bakit? Halimbawa yung notitia, knowledge. Nagkakaroon tayo ng knowledge sa Diyos dahil pag tiningnan natin yung kalawakan, yung mga bundok, tawag dyan general revelation, nakikita natin na hindi lang ito product ng isang Big Bang theory o ng isang Big Bang na yung dalawang star nagsalpukan and then nagkaroon ng buhay. Hindi ganon. Makikita natin na merong design. May architecture. No? Nakatira kami sa Montalban. Sa aming bintana nakikita namin yung bundok ng Sierra Madre. Kung ito ay bunga lang ng aksidente, hindi ganun ang itsura ng bundok. Pero ang ganda ng bundok. And then makikita mo yung mga ulap minsan. No? So meron siyang nag-design, may nag-architect, may nag-engineer. And then makikita mo kung bakit siya nandoon. Kasi pagka tinignan mo yung mapa sa kabila nun, Pacific Ocean na. It's a protection din. And then, makikita din natin sa ating sarili. No? Kung tayo ay bunga lang ng isang disgrasya sa Big Bang, no? Bakit kakaiba tayo mag-isip? Otherwise, katulad lang tayo ng mga animals, di ba? Pero meron tayong
pag-iisip na mabuti, pagtulong, pakikipagkapwa sa tao, at pag-unlad. No? Pinapaunlad natin ang ating sarili. So meron tayong knowledge. At saan natin ito nakuha? Nauunawaan natin na nilikha tayo dahil sa imahe ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng pagtanggap. At dahil nga dito, nauunawaan natin kung ano yung plano ng Diyos para sa atin, nagkakaroon tayo ng pagtitiwala sa Kanya. So, faith that obeys. Alam natin na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng ito. Sabi diyan sa Colossians chapter 1 verse 16, "For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him." Yung mga bagay na hindi nakikita at yung mga nakikita sa kalangitan at dito sa mundo, siya lang ang lumikha. Walang iba. Maging tayo, nilikha niya tayo. So nananalig tayo na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay na ito. Meron ba kayong kilalang ibang manlilikha? No. Ako, Diyos lang yung kilala kong lumikha ng lahat ng ito. We also believe that Jesus Christ died for the propitiation of our sins. Pag sinabing propitiation, ibig sabihin na parang may isang bulkan na nagngangalit na kailangan ialay to satisfy yung galit ng bulkan na yon. No? Handog. Si Kristo yung naging handog para isatisfy yung galit ng Diyos, Ama. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para maging handog para sa ating mga kasalanan. Dahil kung hindi magkakaroon ng handog, no, once and for all, otherwise, under pa rin tayo ng wrath ng ating Panginoong Diyos. Noong araw, bago pa si Kristo, naghahandog sila ng mga hayop, paulit-ulit, hanggang fake na lang nila. Hanggang sa isip nila na, kaya naman nating utuin ng Diyos, maghandog lang tayo, patatawarin na tayo. Pero sabi ng Diyos doon sa awit, hindi niya kailangan yung ating mga handog. Ang kailangan niya sa atin ay yung ating puso, yung ating maayos na relasyon sa Kanya. That's why binigay niya ang ating Panginoong Kristo. Nananalig tayo doon, kaya pinagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, "Without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him." Kung walang pananampalataya, hindi natin mapiplease ang ating Panginoong Diyos. Paano tayo lalapit sa hindi natin pinagkakatiwalaan? Paano tayo lalapit sa hindi natin kilala? Kaya nga sa Romans, sabi ni Apostol Pablo doon, faith comes from hearing and hearing the word of God. Ibig sabihin, tayo bilang mananampalataya na may maayos na relasyon sa Diyos, kailangan nating ipamalita ito. Kailangan natin ibahagi ito. Kasi sabi niya doon sa Romans, sino ang mananalig kung walang mangangaral? Hindi niya sinabi doon, sinong mananalig kung walang pastor na nangangaral? Hindi doon. Sino mananalig kung walang mga businessman na nangangaral? Hindi sinabi doon. Kundi, sinong mananalig kung walang mangangaral? Ibig sabihin, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga Kristiyano, kailangan ibahagi ang salita ng Diyos. Your experience with God, your testimony, hindi lamang dito sa loob ng worship hall na ito, kundi lalo't higit doon sa labas, especially sa inyong mga tahanan. Si James, si Santiago, sabi niya, "What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them?" Sabi niya, anong halaga kung sinasabi niyong may pananampalataya kayo pero hindi naman nakikita sa buhay ninyo? Anong pakinabang ng pananampalataya na yon? Makakapagligtas ba yon? Sa verse 17, sabi niya, "In the same way, faith by itself,
it is not accompanied by action is dead. Patay. Yung pananampalataya na walang gawa. Today, as a citizens of the kingdom of God, we must understand, mga minamahal, that there is deeper truth. Through faith, yung ating pananampalataya, hindi lang tayo nananalig sa ating puso. Hindi lang tayo nananalig sa ating isipan. Kundi ipinakikita natin ito kung ano yung ginagawa ng ating kamay, kung ano yung inihahakbang ng ating paa. That is faith. Ganyan yung pananampalataya sa kaharian ng Diyos. Bilang namumuhay sa kaharian ng Diyos, ipinakikita natin sa ating galaw kung ano ba yung ating pananampalataya. Hindi natin ipinapakita lang kung ano yung nasa puso natin, kundi ipinakikita natin ito sa ating kilos. In the kingdom of God, faith and obedience are not separate. Hindi siya magkahiwalay. Yung faith at yung obedience, they are two sides of the same coin, sabi nga. You cannot have genuine faith without obedience, and you cannot have true obedience without faith. Titingnan natin ngayon, hapon na ito, kung ano ba yung faith that obeys at kung ano ba yung itinuturo nito. Meron tayong 3 punto na titingnan patungkol sa faith that obeys. Una, faith and obedience, they go hand in hand. Pangalawa, what does faith that obeys look like? At pangatlo, the result of faith that obeys. So number 1, faith and obedience go hand in hand. Sa Latin word, yung tinatawag na obey is obedire. No? Ang ganda ng pangalan ng mga anak ni Bishop, no? Kinasal nung last Thursday. Sabi ko sa asawa ko, paano kung ganyan yung pangalan ng anak natin, Papuri, Sean, at si Praise God, no? Pagpapagalitan mo, Papuri. So, parang mapupus kagad yung galit mo kasi parang pagpupuri kagad eh. Tapos, praise God. At hindi mo may dudugtong yung antigas ng ulo mo, makulit ka kasi nagpuri. Praise God. So, naisip ko lang, obedire, pwede rin gawin yung pangalan sa inyong magiging anak. No? Obedire sa Latin. Ibig sabihin yan, to listen attentively or to pay heed. No? To act in accordance with established rules, laws, and guiding principle. Yan ang ibig sabihin niyan, yung obey, yung pagsunod. Sinusunod mo kung ano yung guiding principle. No, hindi yung parang gumagawa ka ng sarili mong pagpapasya. Sabi nga, kung gusto nating purihin ang Panginoong Diyos, purihin natin siya ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi ayon sa kagustuhan natin. Sambahin natin ang Diyos ayon sa inilatag niyang mga requirements kung paano tayo sasamba sa Kanya. Hindi kung ano yung paano natin siya gustong sambahin. No? Pag binasa natin yung Biblia, especially sa Leviticus, ipinakita ng Panginoon doon yung ang tawag doon? Yung proseso kung paano maghahandog. Ipinakita ng Diyos yun, sinabi ng Panginoong Diyos kay Moses, sa inyong paghahandog, ganitong gagawin ninyo. Kung mangangako ang mga tao, ganito ang kanyang gagawin. Kung magkasalang tao, kung paano siya maghahandog ng kanyang sin offering, ito yung kanyang dapat ibigay. The same is true kahit sa ating kapanahunan ngayon sa paglapit natin sa Panginoon. That is faith and obedience. Tingnan natin si Abraham as an example sa ating mensahe sa hapong ito. Sa Hebrews 11 verse 8, sabi ng sumulat nito, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going.
sumunod si Abraham. Hindi dahil vague ang pagkilala niya sa Diyos, kundi alam niya yung character ng Diyos. Alam niya kung sino ang Diyos. Bagamat hindi niya alam yung kanyang pupuntahan, kasi wala pang mapa, wala pang world map nung panahon na yon. Hindi niya alam kung ilang milya yung kanyang lalakbayin, kung ano ba yung terrain na kanyang dadaanan, maputik ba, malubak ba, bundok ba, kapatagan ba, hindi niya alam yon. Pero sumunod siya sa sinasabi sa kanya ng Diyos. Maging ang cost nito, yung pag-iwan niya sa kanyang pamilya. Pag-iwan niya sa kanyang lugar, it cost Abraham a lot. Iiwan niya. Sino lang yung kanyang dadalhin? Yung kanyang asawa, yung kanyang pamangkin. Yun lang, wala nang iba. But along the way, God blessed Abraham. Lumago ng lumago ang kayamanan ni Abraham along the way sa kanyang pagpunta doon. Maganda yung pangako ng Diyos. Pero makikita natin yung pananampalataya ni Abraham. Hindi lang siya basta sumunod, kundi sa kanyang pagsunod, ipinakikita niya rin kung gaano katapat sa kanya ang ating Panginoon Diyos. Ang ating Panginoong Kristo sa John chapter 14, dinidiscuss niya yung coming of the Holy Spirit sa kanyang mga alagad at yung kanyang kamatayan at yung kanyang resurrection and also the responsibility that is going to put on them. Sabi niya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments or keep my commands. Kung mahal ninyo ako, keep my commands. Hindi ibig sabihin doon na itago ninyo ang aking mga commandments. Kundi sundin, keep, no? Minsan kasi ang general ng meaning ng keep no? Oo. You keep your toys, ha? Itatago, no? Pero dito yung keep, ibig sabihin, sundin, no? Sundin ninyo. Sabi diyan, love and faith are expressed through obedience. Parang ganito yan. Yung pagsunod, yung faith, no? Yung pagpapakita ng pagsunod. Parang sinabi mo na, I love my family, pero hindi ka naman tumutulong sa gawaing bahay. Pag sinabi, maghugas ka ng pinggan, ako na naman. Ako na naman. Parang ganon. And then tanghali ka magising. Paggising mo, kakain ka lang sandali, and then tulog ka na parang ang dami mong ginawa. Tulog ka lang din naman ng tulog sa buong araw, no? Tulog ng tulog, puyat. Pahinga ng pahinga, pagod. Ganun ba? So parang sinasabi mo, I love my family, but never helping or caring for them. Alam nyo ba, na maging ang demonyo, sabi ni James, nanalig din sa Diyos. Naniniwala din sa Diyos. Sabi ni James, nanginginig pa sila. Pero anong kaibahan natin sa kanila? Ang demonyo, kilalang kilala nila ang Diyos, pero hindi sila nagtitiwala at hindi sumusunod sa Diyos. Hindi rin nila ipinagkakatiwala ang buhay nila sa Diyos. Yes, may pagkatakot sila sa Diyos. Pero kailanman, hindi nila pinagkatiwala ang sarili nila sa Diyos at hindi sila sumunod sa Diyos. Number 2. What faith or what does faith that obeys look like? No, number 1, it obeys even when it does not make sense. Sumusunod ito. Kahit parang walang sense. No? Katulad kay Abraham.
Buti hindi nagsabi hindi ba ako pwedeng pag-bless dito? Itong bansa na aming kinalalagyan, ito na lang yung maging bansa ko. Hindi nagganon si Abraham, no? Isang beses lang si Abraham nagbigay ng kanyang damdamin sa Panginoon. It's not a form of question, pero sabi niya, Lord, hanggang ngayon wala pa akong anak. Si Eleazar na anak ng aking alipin na ipinanganak sa aking sambayanan. Siya po yung magmamana ng lahat ng ito. Kasi sa kanila merong batas nung panahon na yon na kapag yung kanilang alipin, yung kanyang alipin, halimbawa, isang alipin, ako at saka ang asawa, alipin kami ni Abraham, nagkain laban kami, naging mag-asawa kami, yung aming anak, hindi namin pag-aari yon. Pag-aari yon ng aming amo, ni Abraham. Now, kung gusto kong lumaya, nagkaroon ako ng sapat na salapi at kaya ko nang bayaran yung aking kalayaan kay Abraham. Ako lang ang pwedeng umalis. Hindi ko siya pwedeng dalhin. Dahil dun lang kami naging mag-asawa. Pero kung pagpasok namin kay Abraham, mag-asawa na kami, ang matutubos ko, kaming dalawa kasi mag-asawa na kaming pumasok. Pero kung kay Abraham, dun sa tahanan ni Abraham, naging mag-asawa kami, hindi ko pwede siyang dalhin. Madadala ko siya kung kailangan bayaran ko rin yung kanyang kalayaan. But hindi ko pwedeng bayaran yung kalayaan ng aking anak dahil pag-aari yun ni Abraham. Pero ang kagandahan doon, pag namatay na walang anak si Abraham, yung aming anak ang magiging tagapagmana ng lahat ng kayamanan ni Abraham. Yun yung batas nila nung panahon na yon. Of course, hindi na ngayon yan. No? Nagkakaroon na siyempre ng pagbabago. Often we ask God, no? God asks us to do things seems strange or impossible. Kung minsan, inuutusan tayo ng Diyos na para bagang napaka-imposible. Anak, makipag-ayos ka sa kaaway mo. Anak, makipag-ayos ka sa kaaway mo. Di ba? Ang hirap, lalo kung ikaw walang mali, kung hindi ikaw yung nagkasala, tapos ikaw yung uutusan ng Panginoon. Di ba? Teka, sino ba may kasalanan? Wala naman akong kasalanan, Lord. Siya naman may kasalanan. Ba't ako lalapit? Ano sabi sa Matthew? Kapag nalaman mo na galit sa'yo ang kapatid mo o ang kapwa mo, iwan mo muna yung handog mo, makipag-ayos ka sa kanya. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung sino may tinitingnan niya kung sino yung anak niya. Kung sino yung malapit sa kanya. Di ba napaka-imposible minsan? Napaka-imposible minsan ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kung minsan, kung sino pa yung mga matitigas ang ulo, yung mga pasaway, yung mga napaka-imposibleng lugar, minsan dun pa tayo papupuntahin ng Panginoon to evangelize, to share His Word. Naranasan na po namin mag-asawa yun. Nung bago pa lang po akong lipat kami, pinadala kami doon ng Panginoon sa Tandansora pag mag-church plant. Yung lugar doon parang lugar ng, alam nyo pang nasa Tondo kayo nung araw, nung panahon nila Asyong Salonga, na parang proud sila sa kanilang maling ginagawa. No? So kailangan ko rin maging matigas. Kailangan ko rin parang umastang parang mga gangster. No? Yung mga kabataan, katulad nyo rin, no? Doon, ang pagkakaiba lang doon, mula sa, anong taon yun? Kinukuha natin? 1 taon? O 3 years old hanggang graduate ng college. No? May feeding, every weekends, nandun sila, Saturday, nagba-Bible study, tinuturuan, tutorial, hanggang sa mag-college sila, makagraduate. Ganun ang ginagawa namin doon. Pag yung mga bata, makikita mo sa labas, nagmumura,
nagsusugal, papatawag ko yung magulang. Sino ba yung magulang ng mga batang to? Nagsusugal. Takbuhan sila. Bakit po, pastor? Nagsusugal tong mga anak nyo. Ganito ba tinuturo ninyo? Sa linggo, mag-church kayo, ha? So, nag-church sila. So, sabi ng aming mga kakilala doon, yung nasa community, sumusunod sa akin dahil sa takot. Takot sila sa akin. Pero sa aking may bahay, sumusunod sila dahil sa paggalang sa Kanya. So magkaiba, no? Sumusunod sila sa akin dahil natatakot sila na mapagalitan ko sila. Pati yung nagpapasabong, nakagawad, sabi ko sa kanya, gusto mo daling kita sa DILG bukas? Kasi nagpapasabong siya sa harapan ng simbahan. So para akong gangster, para akong parang antapang-tapang ko. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko kasi kailangan kong sabihin sa kanila kung ano ang salita ng Panginoon at kung ano ang kalooban ng Panginoon. And then, my wife, my partner, pag pumunta siya, siya naman yung magpapaliwanag ng mas maayos. That's why, nandun yung paggalang sa kanila. Pag gumadaan kami, nagiinuman sila, itinatabi nila yung alak. Hello po, Pastor. Hello po, Ma'am Tet. As if, kunyari, hindi sila nagsisipag-inuman. Sasabihin ko sa kanila, pagkatapos niya na, walang gulo, walang away, pagkatapos niyan, tulog, pahinga. Opo, Pastor. Pero tinatabi nila. Ganon. Sometimes, no? God asks us to do things seems strange or impossible. Kasi kung ako lang, hindi ko gagawin yun. But because God's love, kailangan kong maipangaral sa mga taong yon. Kailangan kong masabi kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kailangan kong sumunod sa Panginoon. At thankful naman ako sa Panginoon kasi pinoprotektahan niya naman kami. Even yung barangay, no, yung pamunuan sa barangay, they recognize us as a Christian worker sa community. So number 2, it obeys out of love, not out of fear. Sabi dyan sa John 14:21, whoever has my commands and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Sometimes we do things because we are afraid of punishment. Sino sa inyo yung may isipan na kailangan kong magsimba kasi baka hindi ako blessed ng Panginoon ngayon? Meron ba? Dapat nagsisimba tayo, uma-attend tayo sa panambahan dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Hindi tayo nagpupunta dahil natatakot tayo, baka mawalan tayo. Or because we want to get something in return. No? Meron parang nagpa-fast ka kasi may hinihingi ka sa Panginoon, pipray ka, ang sipag mo, dumalo kasi may hinihingi ka sa Panginoon. Nung ibinigay na sa iyong Panginoon, wala na. Nakalimutan niya minsan mag-thank you sa Panginoon. Nakalimutan niya minsan i-recognize ang Panginoon. We have to obey the Lord because we love Him. When we obey because we love Him, our obedience become joyful response, not a burden. Anuman yung ating obstacle na kakaharapin, dahil natutunan nating mahalin ng Diyos, natutunan natin na sumunod sa Kanya dahil sa pagmamahal, nagiging mas masaya na yung ating pagsunod. Nagiging mas masaya na. Hindi tayo sumusunod sa Diyos kapag maganda yung pakiramdam natin, kapag nasa mood lang tayo. Sumusunod tayo even hindi tayo nasa mood. Sumusunod tayo. We follow Him because He is good. He is faithful and deserves our wholehearted devotion and service. Amen? And then pangatlo, it obeys consistently even in small things. Alam niyo kung minsan, no? Sabi sa James 2:19, you believe that there is one God,
Good, even the demons believe that and shudder. Nanginginig pa. Yung ating pananampalataya daw, hindi lamang ito ipinakikita sa mga extravagant na pangyayari, kundi sa small things. Pagbabalik ng sukli kapag inutusan kayo. Sino yung nagbabalik pa ng sukli sa parents? No? Good. Very good. No? Ang dami, no? Yung parents, sino yung parents dito na hindi na nagbabalik ng sukli? Inuutusan yung parents. Or, kapag sinuklian kayo na sobra yung sukli, ay si ate, sorry na lang sa kanya. Capital T siya eh. Hindi niya tinitingnan. No? Binabalik ba natin? So dapat, that is a small, no? Small things lang yan. Mga bagay na walang nakita pero ginagawa natin ng tama. It obeys consistently even in small things, sabi dyan. Kahit hindi alam natin na hindi tayo masusuklian, hindi tayo magagantihan ng kabutihan natin pinakita sa tao, ginagawa natin yung kabutihan na yon. Ano sabi ng Panginoon? No? Sa Gospels, kapag naghanda kayo, imbitahin nyo yung mga tao na walang kakayanan na maghanda rin katulad ng handa ninyo. Yun ang imbitahan ninyo, sabi niya. Ibig sabihin nun, yung inyong mabuting bagay na ipinapakita at pinapadama sa tao, huwag nyo nang isipin na gagawan ko to siya kasi ito siya may kakayanang magbalik sa akin ng mabuting bagay. Hindi dapat ganon, sabi ng Panginoon. Kundi gawin ninyo ito even o hindi kayo naghahanap, hindi kayo nag-e-expect ng kapalit ng mga bagay na yon. Gawin ninyo yon. Sabi nga, no? Sabi ng Panginoon sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. No, sa business talk, pag umattend kayo, lagi nyo itong maririnig kay Boss Kay. About management, about stewardship. Matututo tayo. Kung tayo'y mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan din tayo ng Panginoon Diyos sa mas malaking bagay. In the kingdom, alam natin that our King is the source of all blessings. Sa mga graduates at sa mga gagraduate sa paghahanap ninyong trabaho, ano sabi ng ating dating message? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Sa inyong paghahanap ng trabaho o sa inyong pagtatrabaho, lagi niyong unahin ang kaharian ng Diyos. Ang kanyang righteousness. Sabi nga ni Pastor Jasser, hindi sinabi doon na seek first your needs. Seek first yung pangailangan. Hindi sinabi doon, but seek first the kingdom of God. Nang sa ganon, kayo ay magiging matagumpay. God does not ask us to do great things first. He asks us to be faithful in the little things. Hinihingi niya sa atin na maging faithful. Kung minsan, yung simpleng pagdalo sa pananambahan, it may be a small things. Pero pag nagiging faithful tayo dyan, God will bless us. Tapat ang Diyos na nangako sa atin. Hindi niya sisirain yan. Even hindi natin maintindihan kung ano nangyayari ngayon sa ating bansa, let's trust God. Pag-pray lang natin. God will do something great. Inihahanda niya lang ang puso ng bawat isa.
Number 3, the result of faith that obeys. Number 1, it brings life and strength. James 2:22, sabi diyan, you see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. Tinutukoy dito ni James si Abraham, yung kanyang pag-o-offer ng kanyang anak na si Isaac sa Panginoon. Sabi ng Panginoon Diyos kay Abraham, no, ihandog mo ang iyong anak na si Isaac. Imagine, ang tagal niyang hinintay. Almost 75 years siya naghintay para lang magkaanak. Tapos nung lumaki na, ihahandog niya na sa Panginoon yung kanyang anak, ihahandog niya. Pero nananalig si Abraham na si Isaac, kahit ihandog niya si Isaac, muling bubuhayin ng Panginoon. That's why wholeheartedly hindi niya pinagkait yung kanyang anak sa ating Panginoong Diyos. That's why God credited him as a righteous person. Kapag tayo ay sumusunod, no? Yung ating pananampalataya, ipinakikita natin sa pagsunod, we grow in faith stronger. Mas lumalalim yung ating pananampalataya. Sabi ng Panginoon, kapag may pananampalataya kayo kahit kasinliit lang ng mustard seed, hindi ibig sabihin kung ano yung laki o liit ng inyong pananampalataya, kundi kung kanino ito nakafocus. Kung kanino ito nakaangkla, you can move mountains. Pwede nyo sabihin sa bundok na yan na lumipat dito. Pero please lang, huwag niyong papaalisin yung bundok dito sa may Muntalban. Kasi pagka nagbaha, wala nang haharang. Okay? Ibig sabihin, you can do great things because of your faith. And number 2, it opens the door to God's blessings and plan. When we align our lives with God's will, we position ourselves to receive His best. Si Abraham, yung kanyang pagsunod sa Diyos, pinagpala siya ng Diyos, binago ng Diyos yung kanyang pangalan. From Abraham, ibig sabihin, exalted father, to Abraham, father of many nations. Alam niyo ba kung ilang taon na siya nung binago ng Panginoon Diyos? He is 99 bago ipanginanganak si Isaac. Nananalig siya. At kung babasahin niyo yung buhay ni Abraham, after niya mamatay si Sarah, nagkaroon pa siya ng ibang asawa, nagkaanak, at lahat ng kanyang anak ay naging head ng tribe, naging nation, naging country. At ngayon, dahil sa pananampalataya, dahil sa relasyon natin kay Kristo, itinuturing tayong mga anak ni Abraham because of our faith and relationship to Christ. Kabilang na tayo sa lipi ni Abraham. And number 3, it proves that our faith is real. Obedience is the proof that our faith is alive and working. Dito sa loob ng worship hall, madali lang ipakita yung ating pananampalataya. Pero pag lumabas na tayo dyan, bumaba na tayo, doon na yung challenge. At doon mas kailangan nating ipakita yung ating pananampalataya. Paano ba tayo kumilos? Paano ba tayo mag-behave together with our non-believer friends? Paano ba tayo mag-behave? Nagiging kapareho na ba natin yung kilos nila? Naiimpluwensyahan ba natin sila? O tayo naiimpluwensyahan nila, balik tayo sa dati nating gawa? Birds with the same feather fly flocks together.
No, pinapakita ba natin sa kanila how we behave as Christians, as believers? O ginagaya lang natin? Sa ating tahanan, paano ba natin ipinadadama sa ating parents, sa ating mga kapatid na hindi pa mananampalataya yung pagmamahal ng ating Panginoong Kristo na ibinigay sa atin? Paano natin sinishare sa kanila yung good news? Paano natin sinishare sa kanila yung salvation na ating natanggap mula sa ating Panginoon? Remember, your family is your first ministry. Hindi sa iba. Yung pamilya natin ang ating pinakaunang ministry. Na dapat maramdaman nila ang pagmamahal ni Kristo. Na dapat marinig din nila yung gospel na ating naririnig. And number 4, the result of faith that obeys, it glorifies God. Our obedience becomes a witness to others, pointing them to the kingdom of God. Yung main purpose ng ating buhay is not to be happy or successful, but it is to bring glory to God. That is the main purpose. Ang makapagbigay tayo ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Diyos. When we obey Him, we show the world what He is like. We show that He is worthy of trust, worthy of love, and worthy of our whole lives. Our obedience becomes a witness to others, pointing them to the kingdom of God. Amen? So call to action, reflection. What is one area of your life where God is asking you to obey, but you have been holding back? Ano yung area ng buhay nyo na yun? I-search nyo na lang sa inyong puso. Look back. Tingnan nyo yung inyong puso, ang inyong isipan. Ano ba yung ino-hold ko sa Panginoon? And number 2, what is one small step of obedience you can take this week? Ano yung small step ng obedience na yan? And number 3, choose today to say, Lord, I believe, help my unbelief, and I will do what you say. So conclusion, beloved, today God is calling us to a higher standard. He is calling us to move from hearing His word to doing His word, from hearing to doing. He is calling us to have faith that is not just words, but action. So, will you answer His call? Will you choose to trust Him enough to obey, even when things is hard? Will you walk with Him step by step, believing that His way is always the best way? Remember, faith without deeds is dead. Faith that obeys is alive, powerful, and pleasing to God. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyo sa mensahe ninyo sa hapong ito. Yes, Lord, faith that obeys. Faith and obedience are inseparable. Salamat, Panginoon. At hari nawa, tunay nga yung faith na ito, Panginoon, yung aming pananalig, pagkakilala sa inyo, yung aming pagtitiwala. Lord, patuloy pa itong lumago, O Diyos. Pinakita mo, Panginoon, kung paano ka kumikilos sa buhay namin. Throughout history, Panginoon, ipinakikita mo, O Diyos, kung paano kayo kumikilos sa buhay ng bawat isa. Kung paano mo tinatawag, Panginoon, ang iyong mga minamahal. Kung paano nyo ginagamit ang inyong mga anak, Panginoon. Lord, patuloy po kaming nananalig dahil alam namin ang iyong magandang plano para sa bawat isa sa amin. Purihin po kayo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.